Panginoon, turuan mo kaming mag-impok ng kayamanan sa langit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Mabuti naman, no? Salamat sa Diyos at kayo'y nasa mabuting kalagayan. Sana kung may mga pinagdadaanan ay nalalampasan, no? Kung may mga kahirapan sa buhay, kung may mga problema ay yang nakakahugot ng pag-asa mula sa Diyos. Ang binasa po nating ebanghelyo ay mula kay San Lucas chapter 12 verses 12 to 31, 13 to 21. At napakinggan po natin na isa sa mga nakikinig kay Jesus ay nakiusap sa kanya, Guro, utusan mo ang kapatid ko na ibahagi na ang aking mana. Nako, pag-usapin ng mana, ang daming mga suliranin, ang daming mga problema, lalo na kapag may naiiwan ang magulang. Sabi nga ng iba, Father Jim, mas mabuti walang naiiwan, walang pinag-aawayan. Pero pag maganda naman ang relasyon ng mga magkakapatid, hindi nagiging problema. Tinanggihan ni Jesus ang nakiusap sa kanya. At sabi niya, huwag mo naman akong gawing hukom. Hindi naman ako hukom. Hindi naman ako hari. At bumitaw si Jesus ng isang napakahalagang pangungusap sa taong nakiusap sa kanya. Ang sabi niya, at ito'y para na sa lahat ng nakikinig sa kanya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. At pag sinabi natin kasakiman, so sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Siguro nakikita niya ito sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo, sa mga Skriba. Pag sinabi natin kasakiman, greed sa Ingles, at ang ibig sabihin nun ay labis na pagnanasa. Excessive, inordinate. Labis na pagnanasa sa pera, sa isang bagay, sa isang tao, labis na pagnanasa sa isang posisyon at sa title at nakakapagpalayo na sa relasyon sa Diyos at saka sa mga tao. Ayun. Sabi nung isa kong kaibigan, alam mo Father, nung wala pa akong kotse, maganda yung relasyon naming magkapitbahay. Noong nagkakotse na ako, parang naaalangan na sa akin yung kapitbahay namin. Ayan, kasi yung kasakiman, talagang labis na pagnanasa. Kahit siguro sa pag-ibig, pag labis na yung pagnanasa, yung obsession, entitlement, kaming mga pari din, kami din ay tinatagubilinan sa aming posisyon. Dahil, of course, pag pari ka, ikaw ay popular, tanyag, ginagalang ng tao, Kaya sabi sa amin ng aming obispo, Bishop Warlito Can, ni Bishop Moises Cuevas, and even yung Bishop Kahandig, At ngayon si Bishop Cuevas, si Bishop Moises, sabi ni Bishop Moy, ang inyong pagiging pari ay pari ng paglilingkod, Hindi kapangyarihan, Yung tawag namin siya ay yung clericalism, Kaya kami din dapat, lalo na ngayon, pinagdiriwang namin ang St. Mary John Vianney, kapestahan ng mga pari, na sana pag kami tumanda, kapestahan din ito ng mga seminarista, nila CA, kapag kami tumanda, kami ay masaya, hindi kami maligalig, hindi kami masungit, di ba? At sabi ni Jesus, siguro sinabi niya ito kasi sabi niya doon sa lalaki at sa lahat ng nakikinig sa kanya, bakit ba yan ang inyong pinapahalagahan at bakit yan ang inyong iniisip pa? Sabi ni Jesus, sa gabing ito naman ay babawian ka na ng buhay. May napakinggan na ba kayo na mamamatay na ang iniisip pa ay mana? Siguro baka nga meron nang iniisip pa ay of course yung sigurong iiwan sa kanyang mga anak, Ayon.
Sa totoo lang naman mga kapatid, natural lang sa atin ang 'di ba? Yung mag-work, magtrabaho para sa pamilya, para sa sarili. Kailangan nating mabuhay ng marangal. Kailangan nating mabuhay ng may seguridad sa buhay. Pagkain, damit, pang tuition fee, pang bayad sa kuryente, pang transportation, pag nakasakit, gastos sa karamdaman, di ba? Kailangan naman talaga natin para tayo magkaroon ng marangal at may dignidad na pamilya at na buhay bilang isang tao. Ilang sinasabi ng Panginoon dito, pag excessive na, pag mas ang pinapahalagahan na ay mas mataas na sa Diyos. Ang pinapahalagahan na ay mas mataas na sa isang Diyos na si Jesus. Dito na nagiging excessive yung pagpapahalaga sa material possessions sa daigdig na ito. Kapag nakakapagpalayo na sa Diyos, no? Kaya nga ako'y natutuwa at nagagalak sa inyo kahit may trabaho kayo, kahit marami kayong mga ginagawa sa bahay, kahit iba't ibang inyong professions, may pagkakataon pa kayong sumimba at magdasal. Yan ang mga pag-iimpok ng kayamanan sa langit. At pinag-iingat ni Jesus. At dahil maaari nga na ang maitanim sa puso natin ay puot. Katulad ng sinabi sa ikalawang sulat, ikalawang pagbasa ni Saint Paul, maaring sa halip na pag-ibig, pagpapatawad, pag-asa, at pagbabahagi, sharing of talents, sharing of resources, baka nga ang maitanim dahil sa labis na pagpapahalaga sa earthly possessions ay puot, inggit, fraud, obsession, no? Obsess, gagawin ng paraan para kahit at all cost. Kahit ako minsan hindi na tama, gagawin ko ito para makuha ko ito. Gagawin ko ito para makuha itong ginugusto ko na ito. Itong bagay na ito, itong taong ito, gusto ko itong makuha. Itong lalaki na ito, itong babae na ito, no? Itong kayamanan na ito, itong sasakyan na ito, itong pera na ito, itong title na ito, itong pwesto na ito, gagawin ko ang lahat at any cost. At any cost. At all cost, kahit na hindi na tama at hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinag-iingat yun ng Diyos sapagkat hindi na yun ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya, siguro ito yung naging karanasan ng mga Hudyo sa mga Pariseyo at mga Saduseyo, they were false prophets. Kaya sabi niya, what is life all about? Para saan ba ang buhay? What is the higher purpose of our life? Ano ba ang higher purpose natin? Why we are here on earth? These are existential questions. Di ba mga kapatid? Siguro pwede nating tanungin, bakit nga ba kayo nag-asawa? Bakit nagkaroon ng anak? Of course, para sa pamilya. Bakit kayo educate ng sarili? Bakit nagpapakahirap? Para nga ba saan? Of course, para sa family. Pero sinasabi ngayon ng Diyos, siguro mas magandang wag nating kalimutan din sa inyong buhay pag-uwi sa bahay, yung pagtatanim sa puso natin ng pag-asa, ng pagpapatawad, ng pag-ibig, ng pananampalataya. Sabi nga ni San Pablo, ang lahat ay matutunaw, ang lahat ay mawawala, pero merong hindi matutunaw at mawawala. And these are hope, faith, and love. And the greatest among all these virtues is love. Mga kapatid, mahirap maging disipulo ng pag-ibig. Humans as we are, marami din tayong karupukan sa buhay. Humans as we are. Ang mahalaga, mga kapatid, ay yung ating pagsisikap, no? Yung pagsisikap. At tutulungan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. At kung sakasakali man na hindi natin makayanan, ay hingi tayo ng pasensya sa Diyos, hingi tayo ng pagpapatawad. Lord, have mercy on us. Ginawa namin ang lahat, pero talagang may karupukan. Talagang
Talagang yung pagiging tao namin, nandyan. Pero alam namin yung grasya mo para ang maitanim namin sa puso namin ay pag-ibig, pagpapatawad, pag-asa. Yun sana. At alam namin, yun ang dadalhin namin sa kabila. Closing, mga kapatid, panghuli as my closing statement, sana sa pamamagitan ni St. Mary John Vianney, and thank you sa ating Committee on Mission and Vocation sa pangunguna ni Atilea Kitain. Thank you Sister Leia. At sa Papasko, Papingko at Pampasko kanina na ipinagdiwang yung munting napakagandang celebration para sa mga pari at para sa mga seminarista. And thank you for that. Ako'y nagpapasalamat sa kapestahan namin ngayong mga pari. Sana sa pamamagitan ni St. Mary John Vianney, kapestahan po namin at kami din ay nagdadasal sa Diyos na tayo pag-uwi sa bahay, makagawa tayo ng kabutihan sa ating pamamaraan na nanggaling sa Diyos at makapagtanim tayo ng mabubuting gawa at makapagbahagi tayo. Hindi man siguro pera, yung talent natin, anumang talent natin, lalo na sa pamilya, sa komunidad, simbahan, at sa anumang ating misyon sa buhay. Pagpalain kayo mga kapatid ni St. Mary John Vianney ng patron ng mga pari. And today ay ibinabahagi ko sa iyo ang aming basbas bilang pari at patuloy ko kayong ipagdadasal bilang inyong bagong parish priest. Na sana sa pag-uwi nyo pagkatapos ng banal na misa, dala-dala nyo ang Espiritu ng Panginoon na magpapakabuti kayo, magbabait at laging ang Espiritu ng Panginoon ay nasa inyo. Stay healthy and stay happy sa inyong buhay, sa anumang mga choices nyo sa buhay. Pagpalain kayo mga kapatid at basbasan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ni St. Mary John Vianney.